Hi guys! Welcome back po ulit sa ating channel. So isang OLA na naman po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. So ang sinasabi kong OLA na ito guys ay si FT Lending. Registered naman sila sa SEC pero hindi ibig sabihin na kung registered sila ay okay na sila. So titignan natin kung okay ba yung advertisement nila at kung okay ba yung mga terms nila. So, dinownload ko guys and panoorin nyo muna bago nyo i-download or bago kayo mag-apply ng loan dito. Pagka-open natin ng app, meron na silang loan amount na ipapaloan daw. Yung 3,000 at 121 days at saka 151 days daw ang loan terms nila. Bago tayo makapag-apply guys, syempre enter muna natin dito yung number natin and hintayin natin yung code na isi-send sa number natin. And after that, makikreate tayo ng password natin. Tapos, paglalagay tayo dito ng withdrawal method natin or yung payment natin kung saan nila ihuhulog yung ilo-loan natin na pera. Kung si GCash daw ang gagamitin nyo guys, medyo low fee siya. Medyo mas mababa yung transaction fee. Hindi kagaya ng mga bangko or sa remittance. Then guys, ang sunod ay mag-fill up tayo dito ng ating personal information. So, kailangan daw kung ano yung nakalagay sa ID natin, yun dapat ang ilalagay nyo dito sa i-fill up natin. And yung mga optional guys, kahit wag nyo nang ilagay yung mga optional na ano. Pero kung choice nyo, sige, pwede rin namang ilagay nyo yung mga optional. Then maglalagay din kayo dito ng contact information. So, tatlo ang kailangan ni FT Lending. Pero guys, inform nyo naman yung mga ilagay nyong contact information dito para hindi sila magtaka na bakit may nagte-text sa kanila na ganito, na ganyan. At after that guys, mag-upload din kayo dito ng ID. Yung mga primary IDs pa rin natin, yung mga UMID ID, yung mga SSS, PhilHealth, ganon. So after natin mag-submit guys, hintayin nyo na lang na i-process nila yung loan nyo. So yun sa akin, after 20 minutes, na-approve na daw ako ng 3,500 in 7 days lang. At ang processing fee nito ay 1,400. Bale, ang makukuha mo na lang ay 2,100. Tapos, ibabalik mo sa kanila buong loan after 7 days plus interest daw na 24.50. Kung para sa akin guys, hindi ito recommended. Sobrang laki ng processing fee nila. At napaka-short lang yung term nila ng pagbabayad. Tapos buo mong babalik yung niloan mo na 3,500. So dito guys, hindi totoo yung 121 days at 151 days na loan terms nila. Ano lang yon, clickbait lang yon. Ayan guys, at nakita nyo naman kung paano itong si FT Lending. Kayo na mag-decide. Bahala na kayo mag-decide guys. Kasi at the end of the day, kayo naman pa din masusunod kung gusto nyo or hindi. Pero kung gusto nyo pa din magpatuloy guys, piliin nyo lang dito yung nilagay nyong withdrawal method nyo. At saka be responsible borrower lang guys para hindi kayo ma-stress. Kasi alam nyo yung mga ganitong app, yung mga 7 days, yung mga ganyan. Pag kayo na late lang ng bayad or malaki agad yung penalty, na papatong nila doon sa loan natin, sa principal loan natin. Kaya mag-ingat din tayo guys. Kailangan talagang pag-isipan yung mga ganitong application. So, medyo hindi pa rin ako agree dito kasi masyadong malaki yung processing fee nila guys at saka maliit lang short term lang yung loan terms nila, 'di ba? Kapag kunwari nag-loan ka ngayon tapos 7 days, after 7 days ibabalik mo, wala pang 'di ba? Syempre, para sa akin na sumasahod ng 15 katapusan, kailangan ko din i-budget para hindi malaki na ibabalik mo agad-agad yung niloan natin.